Hi guys, hello. Good afternoon. Kumusta na kayo? Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe, paki-like, paki-share, paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos and vlogs na i-upload ko. Today is Monday, diba? So yun. At pag-usapan natin yung regarding sa pagkapanalo ng TVJ, no? Last week usap-usapan, actually December 4, 5 magkasunod halos na araw nang makamit ng TVJ ang tagumpay, ang tamis ng tagumpay. Although sabi nga nila first step pa lang ito, yun nga, pero andun na yung victory. Yun guys, yung sinasabi ko kanina yung pagkapanalo ng TVJ na halos magkasunod na araw. Una, yung IPO kinancel yung trademark na lisensya ng Tape Incorporated doon sa merchandise sa ano ba tawag nila doon, section ng trademark, no? So yun, ang sabi ng IPO base sa kanilang ginawang investigasyon, no, nung ito'y i-petition ng TVJ at kinuha sila ng mga statements, inimbestigahan sila and everything, napatunayan ng TVJ na sila ang may-ari at hindi naman napatunayan ng Tape Incorporated na sila ang may-ari. Actually, meron pang sinabi yung IPO na nagko-collaborate pa nga yung statement ng Tape Incorporated doon sa sinasabi ng petitioner, which is the TVJ. Ano yon? May sinabi yung owner ng Tape Incorporated na mga panahong yun daw, no, ay nag-submit ng mga pagpipili ang pangalan ng programa, at isa doon sa isinabmit ay ang Itbulaga na gawa ni Joey De Leon. Ibig sabihin, aminado, no, yung Tape Incorporated na isinabmit for choices yung Itbulaga na ang may gawa ay si Joey De Leon. So definitely dun pa lang, diba, nag-collaborate pa sa statement sa claim ni Joey o ng TVJ na sila ang gumawa, no, nung Itbulaga. So kahit na kakabigay pa lang sa kanila ng renewal for 10 years yata, 2033 noong kanilang IPO trademark for merchandise sa section ng trademark law, kansilado na sila ngayon. Although alam niyo naman, di ba, hindi porket sinabing kansilado wala nang pwedeng maging susunod na hakbang. So pwede pa rin sila mag-appeal within 15 or 30 days doon sa pinaka head noong legal department, no. Then kung hindi pa rin sila masatisfy doon at katigan yung action ng attorney o legal officer na nag-review at nagbigay ng
hatol, pwede pa silang umakyat doon sa Director General o sa head mismo ng IPO. Actually, kapag hindi pa sila nasatisfy doon, kinatigan pa rin yung department at legal officer's decision, pwede pa silang pumunta ng Court of Appeals hanggang Supreme Court. So, definitely, yung proseso, mahaba talaga. Pero, ang sinasabi ng TVJ, konting respeto naman. Kasi, sila nga alam nilang kanila yon. Para hindi sila maka-offend, makasakit ng damdamin, sila yung tumahimik, sila yung nagbigay, sila yung nagparaya, ika nga, diba, ng ilang buwan na. Biro mo yun, sila yung may gawa, iba ang gumagamit, diba? Apakasakit para sa kanila nun. Pero nirespeto nila yung tagpong yun, yung pagkakataon na yun, diba? Ngayon naman nakumatig sa kanila ang batas, diba? Di naman din sila nagpasya nun. Batas ang nagsabi na kanila yon, dapat sana ihinto na ng tape ang paggamit, diba? Sila naman ngayon ang sumunod sa batas. Wag, sabi nga ni Joey, wag matigas ang ulo. Hindi, yung kanilang host, akala mo, diba, akala mo siya yung may gawa, akala mo kanya yung yun yung unang panalo, sinasabing panalo ng TVJ. Ang sumunod, dahil nga nakansela, pero ito iba naman, wala pang decision yung application nila for merchandise pero dahil nakinansela yung pwede na sila ngayon mag-apply for merchandise. Pero doon sa section 41 na tinatawag na for entertainment use, yung trademark, yung logo, o yung Itbulaga, yun pa yung isang napanalunan ni Joey De Leon. Bakit? Na-approve na yung regarding doon. So dininay, yun nga, kung baga in principle, wala nang pwedeng humadlang dun sa pag-a-apply ni Joey De Leon noong section 41, yung for entertainment use only na salita o logo na Itbulaga. Kasi nga yung petition yung yung Tape Incorporated, sinasabi nilang meron na nga silang license to use Itbulaga, so hindi daw pwedeng gamitin yon. Kahit na yung license nila ay hindi naman kasama yun sa entertainment section. Yung in-apply ni Joey for entertainment section. So dininay yon ng IPO. Sinasabi na walang mali dun sa pag-apply ni Joey for section 41 nung Itbulaga. So kung tutusin, pwede na po talaga nilang gamitin yon, lalo na pag lumabas yung mismong approval ng trademark for section 41 na salitang Itbulaga. Actually, unti-unti na nga nilang ibinabalik, ginagamit, no? Yung salitang Itbulaga. Yung namang kabila, yun, yung isang makapal na mukha nilang host, ayaw patalo. Saan lalo sila nadidikdik, lalo silang, diba? Bakit kasi hindi na lang gumawa ng ibang pangalan,
gumamit ng ibang pangalan. Diba? Pwede naman yun eh. Bakit naman yung It's Showtime nakatagal? Kumbaga sa kompetisyon, nakatagal, nakasabay. Talagang may paniniwala sila, may believe sila sa sarili nila. Doon nila patunayan na sila ay mahuhusay na host, actor, na kaya nilang bumitbit ng isang programa. Hindi yun naka-angkla sila, nakasakay sila sa title na hindi naman sa kanila, diba? Sakay lang sila dun sa fame nung pangalang Itbulaga, na kung tutuusin, takot din sila na kapag hindi na nila gamit yung pangalang Itbulaga, wala, magpa-flop talaga yung show nila. So yun, it's a matter of respect. Usapang respeto na to, usapang pagkatao na ito, di ba? Kung yun nga matatanda, nagbigay sa mga bata, inayaan na muna nila, sige mag-enjoy kayo. Ay ngayon, nasa kanila na, sinasabi na ng batas na sila talaga ang may-ari. Sana naman. Di ba? Kahit papaano. Huwag nang ipagpilitan. Yun lang guys. At salamat po sa pananatili, sa pananood, sa suporta, sa tiwala. Thank you, thank you, thank you. Ingat po sa mga pauwi. Bye, bye, bye. Smile, 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 smile. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.